Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to ay mula kay News Info PH. So meron itong pamagat na grabe, tunay na rason kung bakit tatakbong senador si Kuya Willie Revillame. So yan yung panonoorin natin, men. Bibigyan natin to ng reaction kasi sobrang viral niya. And alam naman natin na, my goodness, mahirap na talagang magdagdag pa ng mga celebrity, artista, or action star dito sa Senado. Pero tingnan natin kung ano yung rason ni Kuya Will. So again, bago natin simulan, News Info PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, grabe, tunay na rason kung bakit tatakbong senador si Kuya Willie Revillame. Tapos yun, titignan din natin or kayo na lang bahalang humusga after nating mapanood kung iboboto nyo ba si Willie or hindi. So again, start. Lagi mga kababayan mo, marami ng batas na ginawa. Ulit, start zero. Dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa. Marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay natin mga kababayan mahirap, nababago ba? Hala, nababago ba? So nagtanong si Kuya Well. Ito ang pinakamainit na balita ngayon. Kumusta mga kababayan? Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Willie Revillame o mas kilala ng taong bayan na si Kuya Will? Ayun, bigyan ng jacket yan. Opo, pangarap ko magkaroon ng bahay. Kilala ang TV host actor na si Kuya Will na may malasakit sa mga mahihirap at laging namimigay ng tulong sa kanyang TV program na ngayon ay pinasok na din ang politika. Ngunit So kayo guys, bago natin ipagpatuloy, agree ba kayo guys na yung mga tao na nakikitaan natin na tumutulong sa taong bayan, sila din yung magiging senador ng ating bansa? Comment nga kayo sa baba. Mamaya na tayo mag-usap about sa natin. mga kababayan, narito ang kanyang mabigat na rason kung bakit Mabigat? pinasok niya ang mundo ng politika. Siguradong kikilabutan kayo sa kanyang rason na kanyang matapang na inilahad sa Okay. Pakinggan natin. And sana hindi siya kagaya sa mga pangako lang din ng ibang mga politiko, mga senador. So, sige, pakinggan natin. publiko kung bakit siya tatakbong senador sa halalan 2025. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie Revillame. At ako pa 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. Senior citizen na pala. Grabe yung mga natin mga bilyonaryo is din talaga sila men. Kahit na senior citizen na sila is bata pa tingnan. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ako. At nandito ako ngayon. In fact, meron akong live show ngayon. Nagpaalam muna ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5. Naka-feed ho kami ngayon sa show. At yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna ako. Sigurado nagsisigawan ngayon doon yun. At wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hair preparay muna, walang putukan, at walang Wheel of Fortune. Pero, may mas Sad daw yung mga tao doon kasi wala siya, no? So, sana doon na lang siya. Joke lang. malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay? At 2 minutes, siguro mas maganda mga tanong na lang para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Unang tanong, kanino magaling? So, I think dito nagsimula yung tanong kasi yung latest kasi ng mga tanong men, itinatanong about kay Kuya Will is parang, nag-viral nga yun na binabalik niya lang din sa mga nagtatanong yung tanong. Diba? For example, Kuya Will, anong anuhin mo kapag naging senador ka? Tapos tatanungin niya naman yung nagtatanong. So, parang siya, basta viral talaga siya. Na lang para mas maintindihan natin mga Rhea kababayan. Fernandez from TV5. Pahiram po ng mikropono. Go, Rhea. Hi, sir. Good afternoon. Ria Fernandez, TV5. Over here, sir. Pumili na lang, huwag lang, sir. Sir, really, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakalam ko, sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming followers sa 17,300,000 at 8 million sa YouTube. So 17 million sa Facebook at 8 million sa YouTube ba yun or TikTok? So parang, do you think ba lahat ng naka-subscribe or naka-follow doon is susuportahan or iboboto si Kuya Will this coming election?
Ewan. Pwede pa ho ako magtrabaho, pero pagdating ng February 11, mag-stop na, and that will start the campaign. So you know, and then, pag nanalo, pagpalarin, at pag tinagalob ng Diyos na ako yung makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ako pa'y babalik, like the Senator Tito Soto, na may ipulaga pa rin. Yun lang. Okay, go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to So, pakinggan natin to, men, kasi alam naman natin na si PRRD yung some kind na ganyan yung kamay niya, di ba? Nung mga nakaraan. So, okay, tingnan natin. your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yan. Yung Diba? nakikita ko, away. Away ng awayan. Mga edukado, ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa. Kami may magagandang Excuse me. Hindi masyadong mababa yung tingin namin sa mga artista na tumatakbo sa politika. It's just, nasubukan na kasi natin, mga Pilipino, yung mga bansa natin, inululok-lok natin dyan sa Senado, like si Robin Padilla, si Lito Lapid, Bong Revilla, di ba? So marami tayong artista na iniluklok dyan. And then, yun nga, yung taong bayan, hindi na satisfy sa pinaggagawa nila sa Senado. Kasi yung Senado, men, is ano talaga siya, malaki kasi yung ranggo niyan eh. 'Di ba? Hindi nga sana dapat yan pwedeng pasukin ng kung sino-sino lang eh. Kaya nga yung pinaparinggan dati ni PBBM na parang yung mga politiko lang daw ng kabila is parang nagde-deliver lang ng suka. Ang ibig sabihin lang nun is kung sino-sino na lang yung pinapatakbo nila. Especially yung mga sikat. So something like that. So mahirap kasi yung ganun na parang as long as sikat ka. Which is, na-prove na yan ha. Na-prove na yan sa kabila sa Team PDP laban. Kasi simula nung naninilikado si BP Sara na ipa-i-impeach siya, may mga pages na nakasuporta sa Duterte administration na nananawagan sila na iboto si Philip Salvador. 'Di ba? Kahit daw hindi sila satisfied sa gagawin or hindi sila yung tipo ba na confident, kumbaga nahihilawan pa sila kay Philip Salvador. Pero ang panawagan nila is iboto daw nila si Philip Salvador kasi siya yung mataas sa survey, 'di ba? May chance siya din siyang manalo at the same time solid Duterte siya. So possible na makadagdag ng boto para hindi ma-impeach si VP Sara. So yan yung purpose. Kaya yung mga tao, especially yung taong bayan na mga namulat na, ayaw naming mag-base sa sikat lang or whatsoever artista. Kasi yan yung problema ng Pilipinas eh. Tingnan nyo, yan si Lito Lapid, si Bong Revilla. May chance pang manalo ulit yan. 'Di ba? Yang si Philip Salvador, medyo may chance ding manalo yan. Di din natin sure. Si Willie, for sure. Malaki din yung possibility na manalo siya. Diba? Kasi si Robin Padilla nga, siya nga yung nagtala ng pinakamaraming votes sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Tapos nung pag-aupo na sa Senado, nga. Diba? Yun lang naman eh. puso para sa ating mga kabayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Naku. Mabuting puso lang. Mahirap yan. Ang senador kasi, legislator kasi sila eh. Dapat gumagawa sila ng batas. Yun sana dapat talaga yung role ng senador. Honestly lang. Kayo ba guys, do you think enough lang yung mabuti yung puso mo? Tapos kapag ka nandun ka na sa Senado, hindi ka makakagawa ng batas kasi yun nga, wala kang alam, something like that. So mahirap siya, di ba? Kita nyo naman yung last na nireact natin, di ba? About kay Robin Padilla. May nagko-coach na nga lang sa kanya, may binabasa na nga lang siya. Mali-mali pa. So alam nyo yung ganyang feeling, men, na, sad to say, Pilipinas, kung sino-sino na lang yung niluluklok natin kahit na alam naman natin na, tagilid, something like that. Dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa. Marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay natin mga kababayang mahirap, nababago ba? Bago tayo magpatuloy, ay kung ikaw ay bago pa lang, Given. So subscribe nyo then News Info.
Sa Mamaya News na. Info PH ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi Yun. kang updated sa mga bago nating uploads araw-araw. I think, ayun ang pinaka So, yung tanong na yan, I think mostly talaga, I think 98%, 97%, yan talaga yung sinasabi ng mga politiko ano kapag tumatakbo. Nagbabago ba yung buhay ng taong bayan? Gusto ko mabigyan ng buhay ng taong bayan? Gusto ko maahon yung taong bayan? Diba? Gusto ko gumanda yung buhay ng mga Kapilipinuhan? And sad to say, wala pa talagang nakakagawa niyan 100%. Ha? Like, ewan ko, though meron tayong mga nakikitang mga senador, mga presidente, pero ano na lang yan personal, ano mo na lang yan, personal, ano mo na lang kung sino ba yung mga senador, mga presidente na para sa iyo is nakatulong talaga na umasenso yung Kapilipinuhan. Kasi I think up until now, marami pa rin talagang, 'di ba, mga mahihirap. Something like that. importante, poverty. Yan ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako'y nasa Daily Show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Pambili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit. Willie, pangmatrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years. Tama mga kababayan. For 21 years, yung mga nagbubulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bagong buhay eh. Sa mga Tama naman. Marami naman talagang ganyang senaryo na yung mga estudyante, mga mahihirap. Ba? For me nga, siguro if ever manalo ako na senador, something like that, if ever lang ba, tatakbo akong senador. Ang gusto ko sana yung is total may pera naman yung PhilHealth. Di lahat ng mga walang kakayanan na mga nandoon na ospital. Yun, librehin ng gobyerno yun. 'Di ba? Yung mga estudyante, 'di ba, na walang pang-aral, bigyan ng bigyan ng tawag diyan. Bigyan sila ng libreng tuition, libreng na parang makapag-aral ka lang nang wala kang binabayaran. Kung pwede pa nga, meron kang feeding program para kasi yung mga bata kasi, yung snacks din, minsan, yun yung nakakapag-motivate sa kanila. So, ganyan, masarap yung mga ganyang plano. No? Pero, alam nyo naman dyan sa Senado din, nakakalungkot kasi kung may plano ka, may gagawin ka, merong hahadlang. 'Di ba? Merong hahadlang. So, kahit gaano pa kaganda yung hangarin mo, kapag ka nandun ka na sa Senado, wala din. Kasi pwede din siyang hadlangan ng mga kasamahan mo, 'di ba? Na hindi mapapasayang plano mo. So, yan din yung sad reality. So, I think yung sinabi ni Willie dito, marami ng tawag diyan, nangangako na ganyan yung gagawin nila pero wala ring nangyari. So, sana if ever makapasok siya kasi syempre Willie Revillame yan. Di din talaga natin sure na matatalo yan, men. Kasi alam niyo naman, 'di ba, na sikat nga si Willie tapos ngayon tumatakbo pa siya bilang independente. 'Di ba? So, my goodness. dami na nagsilbi sa ating bayan. Wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas tungkol sa batas ng mga kung saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano mabibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayan? Kaso lang, marami na nga yung nangangako ng batas na mahihirap na yan. Pero wala namang nagbago. Ayang mahirap. Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pangmatrikula. Yan, yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan, lagi yan ang reklamo nating kababayan. Dapat sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalo Actually, ang isa sa masasabi ko, dati pa yun nung time na nag-speak up si Manny Pacquiao. Kasi yun talaga, or doon talaga na time na yun na nabilib ako kay Manny Pacquiao sa side na yun na sinabi niya na, Mr. President, bakit kapag itong past administration, itong dating politiko, meron siyang nagawang maganda? Bakit kapag pinapalitan na sila or bumababa na sila sa pwesto, yung mga ginagawa nila is itinitigil na? Di ba? Hindi ba pwedeng ipagpatuloy yung total taong bayan naman yung nakikinabang doon? So alam nyo yung ganun na ramdam natin na dyan din talaga sa politika natin. Sobrang talaga, sobrang ewan ko kung selfish ba yung iba dyan. 'Di ba? Or inggit ba yung iba dyan.
Pero alam niyo yung ganyan na nakikinabang naman sana yung taong bayan, pero bakit pinipigilan? Anyways, isingit ko lang din pala kanina, 'di ba sinabi ko sa inyo doon na yung mga estudyante dapat ilibre na sila ng pag-aaral, 'di ba? Like zero fee talaga yung mga estudyante, like sa elementary, high school, something like that, para na makapag-aral talaga yung mga estudyante ba. Ilibre talaga lahat, wala nang bayarin na mga libro, mga Xerox, mga kung ano-ano pa yung mga hinihingi ng eskwelahan, yung bayad sa mga guard. Dapat yung sa mga akap-akap na yan, yung mga purpose-purpose na yan, doon ilagay ba sa mga bata talaga na willing talaga mag-aral. 'Di ba? Kasi, huwag nyo akong anuhin yung mga purpose na yan, men. Of course, meron talagang mga naghihirap dyan sa purpose na yan. Meron talaga. Pero men, meron ding mga nasa purpose na may motor, may TV, like nakakaluwag-luwag na sila ba? Ewan ko ba kung ina-update ba nila yan. 'Di ba? Yung sa akap din naman nila, hindi din lang naman mga basta-basta yung mga tao dyan. 'Di ba? Mga medyo social din, naka-iPhone pa yung iba dyan. 'Di ba? So alam niyo yung ganyang senaryo na medyo may wrong sa system nila, wrong sa pag-handle nila. Kaya minsan nakakainis. Sabi ko nga sa inyo, dapat doon ibigay yan sa mga estudyante na willing mag-aral, 'di ba? Imbis na tulungan natin yung mga patambay-tambay na yan, yung mga anak ng anak na yan, do hindi ko nila lahat Merong iba lang talaga na tawag dyan, nahalo dyan, na hindi deserve. Diba? Dapat yung pagpukusan natin, yung mga estudyante na willing mag-aral, diba? Something like that ba, yung mga TESDA, mga ganyan ba? Dapat yun yung mas palaguin natin. Tuloy. Lalo na mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Talaga ba? Okay, Mr. Gerard Nabar, Pamalaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, two questions lang, sir. Sir, you've been on top of the surveys, or if not, pasok po sa winning circle. Ano po yung assessment po natin sa chances po natin, especially you're running as an independent? Well, hindi ako pwede mag-decision yan. I cannot assess dahil yung publiko yan ay mga tao. Mararamdaman mo lang. Saka, I also have my decision. Kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this privilege na maging senador. Ang kaso lang, yung taong bayan nga, especially dito sa Pilipinas, ang binoboto nila yung mga sikat. 'Di ba? Kaya sana yung mga ibang mga hindi rin pwede kasi I think ginagrab din nila yung opportunity. Pero sana ba sila mismo sa mga sarili nila, kung sa tingin nila na hindi nila deserve na magsenador, wag na lang silang tumakbo. 'Di ba? Yun lang naman. I can just come back in my show. Pwede naman ganun eh. Ang hangaran ko naman dito yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan, makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap. Dudugong po. Buti pa si Chavit nag-withdraw na. Actually, nanghihinayang ako doon kay Doc Willie nung nag-withdraw siya. Pero yun nga, may sakit din kasi siya eh. Pero solid sana yun. Maganda sana yung plataforma niya talaga. Sayang lang talaga. Sayang yun pa naman yung senador ko. Gusto mo. Wala kang pambili ng pagkain eh. Wala kang tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ng awayan. Yung bang nakikita ba alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip na kakainin ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay ang pamilya. Hindi naman nila papansin lahat yan. Sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% mahirap sa ating bansa. Oh. Sir, you mentioned 94? Laki no na. Sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% mahirap sa ating bansa. 94? 94, 9.4. Sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay ang pamilya. Hindi naman nila papansin lahat yan. Sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% mahirap sa ating bansa. 94.7%? Tama ba yung pagkakarinig ko, men? Search nga natin. Philippine poverty rate. Tama ba? Tama ba ganyan pag 2025? Sige, sabihin natin 2024 kasi parang 2024 yung interview niya eh. Kasi sobrang laki ng 94 Ewan ko kung saan niya kinuha yan. Baka 9.4 lang. Ano nga dito eh? The World Bank
projects that Philippines poverty rate in 2024 will be 13.6% down from 15.5% in 2023. Oh, 13.6% lang naman ah. 13.6%. Saan niya nakuha yung 94 or 9.4? Ewan ko. Sir, you mentioned you want to file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the poor po? Well, unang-una, yung gusto ko yung kay Senator Angara, yung sa senior, no? Kasi yung 20% parang kulang yan eh. Kasi every year tumataas ang mga gastusin natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot. Ako, ang pwede kong kung papalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ko, maupo ko sa Senado. Ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs. Maging mahirap. Ang kaso lang, yung 30% na proposal na yan, pagtatalunan pa yan ng Senado. Or I think pagbubutuhan pa yan. So, if ever di ma-approve yan, so ano yung next plan mo? Diba? Hirap, parang kung bibili ng gamot. Paano tumatagal ng buhay na mahirap? Walang pambiling gamot. I think yan ang isang bill. And then, sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin bataan eh. Dapat yung mga eskwela wala ng bayad. Libre-libro. Di ba? Yun ang mga sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa. Yan talaga yung ano ko din if ever ako yung maging senador. Yung wala talagang babayaran yung estudyante. Tapos yun nga, kung pwede, with feeding na sila ba? Diba? May kakainin sila doon. Nila, kung talaga magsiservisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan eh. Hindi ang bayan. Kasi ang nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagnabukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. One last quick question. 1 minute and 45. Asan yung microphone? Sherry Ann. Sir, magandang ABS-CBN. hapon. Opo, Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, pala rin kayo na maging senador. At Tama. syempre, alam naman po na Malaki talaga yung chance ni Willie Revilla, men. Pero I'm sorry, but for me, ayaw ko talaga na di pa ako yung tipo na magdadagdag pa tayo ng some kind celebrity or sikat dyan sa Senado. Kasi mahirap eh. Dapat yung senador talaga natin, men, nakapokus talaga mainly sa batas talaga na makakatulong sa Pilipinas. 'Di ba? natin na maliban sa busilak na puso, mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Pero hindi ako makikipagdebate, hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako haharap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin to, ano ba dapat natin gawin para matulungan natin itong mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin? Para naman guminawa ang buhay natin mga kababayan. Kaso lang, I think need na gawin yan na parang magdedebate kayo doon. Kasi paano mo naman ilalaban yung mga plataforma or plano mo kung hindi mo ididebate, di ba? Kasi syempre, expected mo dapat na may pipigil sa'yo. Di ba? Gaya nun, si Robin Padilla, may ano-ano pa siya na, basa-basa siya. Tapos ayun, nire-real talk siya tuloy ni Sir Coco Pimentel. Uy, parang mali yung mo. Mahirap. So I think yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangang ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging public servant. Lahat mapag-uusapan Lahat pwede. Tsaka hindi naman talaga yan mainly ipapakita sa TV yung bangayan nyo. It's just kapag nandun ka sa Senate, magbabangayan talaga kayo niyan. Tapos, syempre, may mga video dyan sa loob para makita din ng publiko kung ano yung pinagagagawa nyo dyan sa loob. Para makita din ng taong bayan kung karapat-dapat ka rin bang iboto, no? 'Di ba? Kaya nga dati si Lito Lapid minsan lang nag-appear diyan sa minsan lang siyang magsalita diyan sa Senado. So syempre yung taong bayan parang mamumulat ngayon na ano ba 'yan? Parang parang walang kibo to sa 'di ba? So doon din kami magbabase, especially kapag magre-re-elect na yung senador. Yung pag-usapan, my colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa Bagyo, tuwing may Bagyo, lagi may problema, tanggal ang bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi din sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may Bagyo, pinupuntahan ko din yan, na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time's up? Yes po. Parang ako lang pinakamabilis Ay, Hindi naman, okay? lang po. Okay na? Thank you, sir. Okay, but anyway, maraming salamat. Chairman, maraming salamat kasi tinanong ko si So, nagtanong ako kay kung ano yung mga naipasa na batas ni Padilla. Padilla filed
in the first week of July, his first 10 bills including the equal use of language. Grabe talaga yung language niya, no? So tuloy mo na. naman yung mga rules. So pwede pa ako mag-show hanggang February 10. That's the last day. Maraming salamat at mabuhay. Sana ang pagkasensya ng bayan, pagmamahalan. Maraming Salamat. sir, photo opo. Counting survey lang, Maganda yung plano pero ang tanong, paano? Kasi yung mga plano na yan, yung mga, sorry for the term ha, mabulak na salita kasi until hindi natin makikita na effective si Willie Rebilla, hindi natin siya pwedeng iano na, wow, ang ganda ng plano mo. Kasi maraming beses na tayong naganyan ng mga politiko na mga binoboto natin eh. Tapos, nung nandun na sa Senado, nga, di ba? Hindi tayo na-satisfy. mga kababayan, ano sa palagay mo ang opinion mo sa pagtakbo ni Kuya Willie Villame sa politika sa darating na halalan 2025? Mga kababayan, pabor ba kayo sa kanyang desisyon? Pakilagay ang inyong reaksyon at opinion. Ilagay ang reaction. So, ito yung reaction natin. So, yun lang naman mga kanoysi. So, ang video yun ay mula kay News Info PH. So, supportahan nyo yan. Original link in the description box below. Tapos, syempre, before you leave on our YouTube channel, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, yun, original video link in the description box below. Subscribe nyo rin, News Info PH. So, kita nyo naman yun, men. Actually, Willie Rebilla, is ano naman, maganda naman talaga yung hangarin niya, no? 'Di ba? Medyo nag-aalangan lang tayo doon sa parang I don't know if pampabango na parang hindi ako makikipagdebate. So sige, given na hindi ka makikipagdebate pero I think di mo talaga maiiwasan yan, Kasi hindi sasapat yung sasabihin mo lang na you will talk in private na ipapasa ko to. Kasi need or makikita talaga ng taong bayan yan. Especially kapag for example, tanggihan ka ng mga kakausapin mo about sa plano mo. So, ano yung next move mo? Diba? So, kapag ganyan, or dito papasok yung mahirap yung puro lang, puso lang, diba? Like, dapat meron ka rin talagang yung sobrang lawak ng vision mo ba na, kapag ako naging senador, ito yung mga gagawin ko, diba? So, anong batas nga ba? So, dapat talaga yung senador nakapokus lang sa batas, Tapos yan nga, yung senior citizen, yung estudyante, na parang walang bayarin. Marami nang nagsabi niyan eh. Even si Senator Rapi Tulfo, yan din yung inaano niya, di ba, na yung mga estudyante dyan, dapat wala nang babayaran kahit anong hihingin ng mga guro, something like that, anong mga monthly ba yan na something like that, sinisingil. Dapat wala na mga ganyan. Kasi yan yung nakaka-apekto, na kapag mahirap yung family, kapag ganyan na may mga bayarin sa school, yan yung dahilan kung bakit yung mga bata hindi nakakapag-aral. 'Di ba? Hindi na ipagpapatuloy yung pag-aaral dahil sa mga ganyang mga bayarin. Kasi syempre, meron din tayong mga kababayan na mahirap din talaga, So yun nga, yung mga plano ni Willie Rebilla, maraming senador na ang nagsabi nun. 'Di ba? And yung iba is nakita na natin kung paano yung mga galawan nila sa Senado. And yung iba din hindi tayo na-satisfy. So I think dati naman siguro yung kay Robin Padilla, sobrang bangi, sobrang ganda ng mga litanya niya, 'di ba? So ayun, binoto. Sobrang daming bumoto. Tapos malaman-laman natin, boom, nga sa Senado. 'Di ba? So for sure nakikita nyo rin naman yan sa mga videos na inire-release ng Senate of the Philippines kung paano trumabaho si Robin Padilla diyan sa Senado. So for me is talaga nabibitin ako doon sa part na mga sinasabi ni Willie Rebilla, kasi yun nga, as usual, marami na talagang mga politiko na ganyan din yung mga sinasabi nila. Siguro for me, nakukulangan ako doon and hindi ako na-satisfied doon. And for me, ayaw ko muna magdagdag ng mga sikat or artista dyan sa Senado. So, yun lang naman. Again, hindi kami sa minamaliit namin kayong mga sikat. It's just, para sa amin mostly is hindi pa talaga ito yung time na forte nyo itong mga ganitong tawag dyan,
mga ganitong trabaho. I think siguro dapat tumakbo sila ng mga mababang ano muna, di ba? Mababang pwesto bago mag-senador. Like for example, ano ba? Dadaan silang mayor, dadaan silang congressman. Ay, hindi, congressman, I think matastas yun. Pero at least, di ba? Dapat subok muna sila sa mga small ranks. Tapos, para naman may pagbasihan yung mga Pilipino ba na, uy, ito artista to, ano pala to, maganda to. Nung mayor pa to, effective to. Nung naging congressman to, effective din to. Nang sa ganun, hindi talaga kayo maliitin ng taong bayan. 'Di ba? Tapos wag niyong dinidibdib na parang ganyan yung tingin ng taong bayan sa inyo. Kasi yun nga, nadala na rin kami. Though hindi lahat nadadala kasi syempre yung mga kababayan natin up until now talaga is into famous celebrities talaga. Like men, sinasabi ko sa inyo, yan si Lito Lapid, si Bong Revilla. Sino pa ba yung mga tumatakbo? Si Philip Salvador, medyo ano yan, medyo tagilid pero hindi din natin siya pwedeng maliitin ano kasi baka makapasok. Yan yung mga iilan sa mga sikat na tatakbo ulit ngayon ano. But trust me, may mananalo dyan. Diba? Sinasabi ko sa inyo. Iba yung mindset ng Pinoy eh. Kung sino lang yung kilala nila, yun yung iboboto nila. I think kapag nagsishade sila sa balota, pagka ganyan, sino ba dito yung kilala? Excuse me. Sino ba dito yung kilala ko? Bong Revilla, shades. Sino pa ba dito yung kilala ko? Uy, Lito Lapid. Shades. Sino pa ba dito yung kilala ko? Uy, Philip Salvador, action star to. Shades. Ganyan bumoto yung Pinoy men. And that's the sad reality. Diba? So, yun lang naman. So, kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below. And then, yeah, last question. Iboboto nyo rin ba si Willie Revilla in this coming election? Comment down below. And kung magno-no ka, then yeah, good job. And kung mag-yes ka, comment down below your opinion kung bakit iboboto mo siya. No? And wala lang, gusto lang naming malaman kung bakit iboboto mo siya. Diba? Kasi yun nga, from the mouth of Willie, diba, pwede naman siyang tumulong na hindi siya tumatakbong senador. Pero ang tanong, bakit siya tumatakbo ngayon? So, yun lang naman. That's it. Or si Willie ba nagsabi doon o si Tulfo? Or correct me if I'm wrong na lang. Ano? Basta something like that. So, Filipino, like, comment, share, subscribe. Filipino,